if you go to Creative Cloud sa ano na 'to, let's go to 3D and AR. Meron kayong papansin dito na ano, na specific portion dito. Tignan niyo mabuti. Dito sa Substance Source. Yan, tignan niyo yan, Puwede ko siyang i-launch dito, pero kung meron kayong Creative Cloud available sa inyo diyan, i-click niyo yung launch para dun sa Substance Source. Okay? Kasi ang kagandahan nito, sa Substance Source, ito na yung magiging susunod nyo na avenue for creating materials. Kasi magkakaroon to ng ano ng integration for dimension na direct nyo na siya pwedeng ilagay. So since ito ay binili na ng Adobe, itong Substance Source, so ito lang 2018 pa nila binili to, 2017, 2018, something like that. Slowly ini-integrate nila sa loob ng Adobe products itong Substance materials. And kapag chinek nyo, ganito karami at ganito kaganda ang nasa loob ng Substance materials o Substance Source. As you would see here. So titingnan natin dito, ano ang mas magandang puntahan natin? Ito. Nakita nyo, meron silang free assets dito na pwede nyong makuha for free as advertised, as you would see here. Kita nyo? Ito ay pwede nyong makuha at ma-download at ilagay sa inyong Creative Cloud library at i-download nyo siya, pwede nyo siyang gamitin. Ito, lahat to. Imagine, no? Substance materials siya, pwede nyo makuha at ano siya, pwede siyang ilagay sa inyong Creative Cloud libraries. Siyempre kailangan Creative Cloud libraries pa rin. Kung gusto nyong i-try, meron din trial din tong Substance materials. Marami siyang nasa loob nito, Substance Painter, Substance Alchemist, at kung ano-ano pa. Parang 4 ata yung pinaka-application sila for this. At ito talaga yung future ng material creation. Kasi halos lahat ng 3D packages meron silang plug-in for Substance materials. Mapa Maya, Mapa Autodesk, meron silang ganun. Okay, so yan, ito. Recommend ko sa inyo Substance Source.